Kamusta kaibigan? At maligayang pagbisita sa Pampatulog Stories. Bago tayo magsimula, shout out sa ating mga avid listener, kabilang sina Ana Mermehoge from Kuwait, Crew Jessie from Thailand, Nikita, Mark Pogi from Samar, at sa iba pang sumusubaybay sa ating mga kwento. Maraming salamat sa inyong suporta. May mga regalong dumarating sa ating buhay, hindi upang buksan agad, kundi upang hintayin ang tamang sandali. Ngayong gabi, pakinggan ang isang tahimik na kwento tungkol sa isang anak, isang ama, at isang regalong hindi kailanman binuksan. Isang kwentong marahang dadaloy, parang hangin sa gabi, parang alaalang dumarating bago matulog. Kung ikaw ay pagod, kung mabigat ang isip, hayaan mong ang bawat salita ay maging pahinga. Ito ang regalong hindi binuksan. Isang banayad na kwentong magdadala sa iyo sa katahimikan. Humiga ng komportable, pumikit kung nais mo, at hayaang ang kwento ang magdala sa iyo sa mahimbing na pahinga. Magsimula na tayo. Sa isang tahimik na bayan, may isang bahay na tila laging payapa. Hindi ito ang pinakamalaki, hindi rin ang pinakamagarbog, ngunit may init itong hindi maipaliwanag. Parang yakap na hindi nakikita, ngunit palaging nararamdaman. Dito lumaki si Marvin, ang nag-iisang anak ng pamilya Santiago. Mula pa noong siya ay bata, tila hindi siya marunong humiling nang hindi natutupad. Kung gusto niya ng laruan, naroon na iyon bago pa man tuluyang mawala ang kanyang pagnanais. Kung may nais siyang bisikleta, makikita na lamang niya itong nakasandal sa bakod. Kung may pangarap siyang maliit, ginagawan iyon ng paraan. Ang kanyang ama ay isang lalaking hindi madaldal, ngunit hindi kailanman nagkulang sa pagbibigay. Hindi siya palaging nagpapaliwanag, hindi rin siya palaging nagtatanong. Ngunit sa bawat pangangailangan, tila nauuna pa ang kanyang pagdamdam kaysa sa salita ng anak. Tuwing umaga, sabay silang nag-aalmusal. Minsan ay tahimik lamang, minsan ay may bahagyang usapan, at kadalasan may isang payak na paalala. Hindi lahat ng mahalaga nakikita agad. Hindi ito lubos na nauunawa ni Marvin noon. Para sa kanya, ang mahalaga ay yaong nahahawakan, nakikita, na ipagmamalaki sa mga kaibigan. Habang lumalaki siya, lumalaki rin ang kanyang mundo. May mga bagong hiling, mas mamahaling pangarap, mas malalaking inaasahan. At sa bawat taon, tila lalong nagiging natural ang pagtanggap. Hindi na siya nagugulat kapag may dumarating. Hindi na siya nagtatanong kung bakit. Hindi na rin siya nag-iisip kung paano. Ang pagbibigay ay naging bahagi ng hangin na kanyang nilalanghap. Tahimik, tuloy-tuloy, at hindi pinagdududahan. Ngunit sa bawat regalo, may isang bagay na hindi niya napapansin. Ang tingin ng kanyang ama. Hindi ito ang tingin ng taong naghihintay ng pasasalamat. Hindi rin ang tingin ng taong naghahangad ng papuri. Ito ay tingin ng isang taong naglalagak ng pag-asa. Tahimik, matiyaga, at walang hinihinging kapalit. Minsan, kapag gabi na at mahimbing na ang bata, makikita ang ama na nakaupo sa sala. Hawak ang isang maliit na kwaderno.
Binubuklat niya ito, tinititigan ang mga blangkong pahina at saka marahang isinasara. Parang may nais ipasa, ngunit hindi pa panahon. Lumipas ang mga taon, parang dahong inaagos ng hangin. Si Marvin ay lumaki na may kumpiyansa, may pangarap, may paniniwalang ang mundo ay laging magbibigay, at sa kanyang puso, nabuo ang isang tahimik na inaasahan na kapag dumating ang pinakamahalagang sandali, ang ibibigay sa kanya ay ang pinakamalaki sa lahat. Hindi niya alam na may mga regalong hindi nasusukat sa laki. May mga bagay na hindi agad nauunawaan at may mga pagmamahal na pinipiling manatiling tahimik. Sa labas ng kanilang bahay, patuloy ang pag-ihip ng hangin. Mabagal, banayad, halos hindi maramdaman. At sa loob, patuloy ang paglaki ng isang batang sanay tumanggap. Hindi niya alam na darating ang araw na ang katahimikan ang magiging pinakamalakas na alaala. At ang isang simpleng bagay ang magpapabago sa lahat. Dumating ang araw na matagal nang hinihintay. Ang araw ng pagtatapos. Maaga pa lamang, gising na ang buong bahay. May kakaibang katahimikan sa hangin. Hindi mabigat, hindi magaan. Parang sandaling humihinga ang mundo bago magbago ang lahat. Isinuot ni Marvin ang kanyang toga. Pinagmasdan ang sarili sa salamin. Hindi na siya ang batang laging may laruan sa kamay. Isa na siyang binatang may pangarap, may direksyon, may inaasahang gantimpala. Sa labas, naghihintay ang kanyang ama. Tahimik, gaya ng dati. Naglakad sila patungo sa sasakyan. Walang maraming salita, ngunit may damdaming hindi kailangang banggitin. Sa bulwagan, puno ng tao, ilaw, palakpakan, tinawag ang kanyang pangalan. Lumakad siya sa entablado. Marahan, may kumpiyansa, may ngiting puno ng tagumpay. Sa sandaling iyon, naniwala siyang nasa simula na siya ng mas malaking buhay. At sa isip niya, may isang malinaw na larawan, isang susi, isang sasakyan, isang bagong yugto. Matapos ang seremonya, nag-uwian ng lahat. Ang iba ay may mga bulaklak, ang iba ay may mga yakap. Si Marvin, may inaasahan. Pagdating sa bahay, pinaupo siya ng kanyang ama sa sala. Tahimik ang paligid. Maging ang orasan ay tila mabagal ang tik. May iniabot ang ama. Isang kahon, hindi malaki, hindi rin marangya. Bahagyang kumunot ang noo ni Marvin. Dahan-dahan niyang binuksan. Sa loob, isang simpleng journal. Makapal, ngunit walang disenyo, walang susi, walang makina, walang kinang. Isang kuwaderno lamang. Sandaling nanahimik ang mundo. Hindi agad nagsalita si Marvin. Hindi ito ang kanyang inaasahan. Hindi ito ang kanyang pinangarap. Tumingin siya sa ama. Ang mga mata nito ay payapa, puno ng pag-asa. Parang naghihintay na may mauunawaan. Ngunit ang nakita ni Marvin ay kabiguan. Journal lang. Mahinang tanong niya. Walang tugon ng ama. Isang marahang ngiti lamang. Sa sandaling iyon,
May isang bagay na nagbago sa loob ni Marvin. Ang tuwa ay napalitan ng init. Ang pag-asa ay napalitan ng bigat. Hindi niya nakita ang kahulugan. Hindi niya naramdaman ng lalim. Ang nakita niya lamang ay kakulangan. Marahan niyang isinara ang journal. Ibinaba sa mesa. Ang katahimikan ay naging mas makapal, mas mabigat, mas mahaba. Akala ko, hindi niya natapos ang pangungusap. Ang ama nanatiling tahimik. Walang paliwanag, walang pagtatanggol, walang pagpilit. Tanging presensya lamang. Sa loob ng tahanan, may mga damdaming hindi nagtagpo. Ang isa ay naghihintay na maunawaan. Ang isa ay naghihintay na makatanggap. At sa pagitan nila, nakahiga ang isang regalong hindi pa nabubuksan ng puso. Sa gabing iyon, tahimik ang bahay. Walang sigaw, walang pagtatalo. Ngunit may distansyang unti-unting lumalalim. Sa kanyang silid, nakaupo si Marvin. Nakatanaw sa bintana, iniisip ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang lahat ng kanyang pinangarap, at ang regalong hindi tumugma sa kanyang inaasahan. Sa kabilang silid, nakaupo ang ama sa harap ng mesa, kung saan nakalapag ang journal. Hindi niya ito ginalaw. Hindi niya ito ipinaliwanag. Tinitigan lamang niya. Parang alam niyang may panahon para sa lahat. Sa labas, tahimik ang gabi. May hangin na marahang dumaraan sa bintana. May buwan na nakamasid lamang. At sa loob ng bahay, may dalawang pusong magkalapit, ngunit hindi magkatagpo. Hindi nila alam na ang sandaling ito ang magiging simula ng mahabang katahimikan. At ang isang regalong hindi naunawaan ang magiging pinakamahalagang alaala. Kinabukasan, hindi pa sumisikat ng lubos ang araw. Gising na si Marvin. May bigat sa kanyang dibdib na hindi niya maipaliwanag. Hindi ito galit na maingay, kundi galit na tahimik, mabigat, nakasiksik sa loob. Sa mesa, naroon pa rin ang journal. Hindi ito gumagalaw. Hindi ito nagsasalita. Ngunit tila may presensyang hindi niya matakasan. Tinignan niya ito, sandali lamang, at saka inilihis ang paningin. May mga bagay na mas madaling iwasan kaysa unawain. Lumabas siya ng silid. Natagpuan niya ang kanyang ama sa kusina. Gaya ng dati, naghahanda ng almusal, tahimik, maingat, parang walang nagbago. Ngunit may nagbago. Ang pagitan nila mas mahaba, mas malamig, mas malinaw. Hindi ko kailangan iyon, biglang nasabi ni Marvin. Hindi niya planong magsalita, ngunit lumabas ang mga salita. Parang tubig na napakawalan. Huminto ang ama sa kanyang ginagawa. Ngunit hindi siya agad nagsalita. Ang katahimikan ay naging mas mabigat. Pinaghirapan ko ang lahat. Patuloy ni Marvin. Mahina ngunit matalim. Akala ko, may kabuluhan iyon. Walang sigaw. Walang galit na ipinakita ang ama. Tumingin lamang siya sa anak. May lungkot, may pag-unawa, at may pagtanggap. May mga regalong hindi agad nauunawaan. Mahinang tugon ng ama.
Ngunit sa sandaling iyon, sarado ang puso ni Marvin. Ang bawat salita ay tila pader. Hindi tulay. Iniwan niya ang almusal. Iniwan ang ama. At iniwan ang tahanan. Walang yakap. Walang paalam. Walang paglingon. Sa pintuan. Sandaling tumigil ang ama. Hindi niya pinigilan ang anak. Hindi niya tinawag ang pangalan nito. Pinanood lamang niya ang pag-alis. Parang alam niyang may mga paglalakbay na kailangang tahakin mag-isa. Sa mesa, naiwan ang journal. Tahimik. Hindi nabubuksan. Parang puso na hindi pinakinggan. Lumipas ang oras. Lumipas ang araw. Ang bahay ay nanatiling buo. Ngunit may puwang na hindi mapunan. Sa kanyang paglalakad palayo, may naramdamang kakaiba si Marvin. Hindi ito kalayaan na magaan, kundi kalayaang may kasamang lamig. Ngunit pinili niyang hindi lumingon. May mga pasyang pinanghahawakan, kahit masakit. Sa lungsod, nagsimula siyang muli. Ngunit sa likod ng bawat hakbang, may alaala ng katahimikan. May mukha ng amang hindi nagsalita. May regalong hindi tinanggap. At sa isang tahimik na bahay sa probinsya, may isang ama na patuloy na naghihintay. Hindi ng pagbabalik, kundi ng pag-unawa. Gabi-gabi, binubuksan niya ang ilaw sa sala at saka ito pinapatay bago matulog. Parang senyas na may tahanang bukas, kahit walang umuuwi. Sa mesa, naroon pa rin ang journal. Hindi ito inilipat. Hindi ito itinago. Hindi ito ipinaliwanag. Hinayaan lamang na maghintay, sapagkat may mga bagay na ang panahon lamang ang magbubukas. At sa pagitan ng ama at anak, lumago ang isang katahimikan. Mahaba, malalim, at hindi masabi. Ang simula ng isang distansyang hindi nakikita. Ngunit totoo, ang lungsod ay hindi kailanman tunay na natutulog. May mga ilaw na laging gising. May mga daang hindi nauubos ang galaw. May mga pusong patuloy na nagmamadali. Dito nagsimulang muli si Marvin. Sa una, mahirap ang lahat. Maliit ang inuupahang silid. Manipis ang dingding. At ang ingay ng trapiko ay tila walang katapusan. Ngunit may determinasyon siya. Gumigising ng maaga. Umuuwi ng gabi. At sa pagitan, ibinibigay ang lakas sa trabaho. Unti-unti, nagkaroon ng kaayusan. Nagkaroon ng mas maayos na tirahan, mas matatag na kita, mas malinaw na direksyon. At sa paglipas ng panahon, nagkaroon siya ng sariling pamilya. Isang tahanang siya ang bumuo. Isang mundong siya ang may kontrol. Ngunit may mga sandaling sa gitna ng katahimikan ng gabi, may alaala na dumarating. Isang mesa, isang tahimik na ama, isang journal. Minsan, papaisip siya, ano kaya ang laman noon? Bakit ganun ang tingin ng ama? Bakit tila may hindi nasabi? Ngunit mabilis niyang inaalis ang mga tanong. May mga bagay na mas madaling kalimutan kaysa balikan. Lumipas ang mga taon, naging abala ang buhay. May bayarin, may responsibilidad, may pangarap para sa sariling anak. Sa bawat tagumpay,
May pakiramdam ng kasiyahan, ngunit hindi ganap. Parang may bahaging tahimik, bahaging hindi maabot, bahaging naghihintay. Minsan, habang nagmamaneho sa masikip na kalsada, napatingin siya sa mga sasakyang dumaraan. May kakaibang kirot na hindi niya pinangalanan. Hindi ito inggit, hindi rin panghihinayang na malinaw. Isang pakiramdam lamang na may bagay na iniwan, at sa bawat taon na lumilipas, mas nagiging bihira ang pakikipag-ugnayan sa probinsya. May mga pagkakataong tatawag, may mga panahong babati, ngunit ang usapan ay maikli, maingat. Parang dalawang taong hindi sanay magsalita. Hindi nila pinag-uusapan ang nakaraan. Hindi rin ang journal. Hindi ang araw ng pag-alis. Sa pagitan nila, nanatiling buo ang katahimikan. Isang gabi, matapos ang mahabang araw, nakaupo si Marvin sa tabi ng kanyang anak. Pinapanood itong matulog, tahimik, payapa, walang alalahanin. Sa sandaling iyon, may naalala siya, isang ama na tahimik ding nakatingin sa kanya noon. Isang presensyang hindi niya pinansin. Huminga siya ng malalim, ngunit walang salitang lumabas. May mga damdaming dumarating, ngunit hindi pa handang manatili. Sa malayo, patuloy ang galaw ng lungsod, mga ilaw, mga busina, mga hakbang. Ngunit sa loob ng kanyang tahanan, may isang katahimikan na pamilyar. Hindi ito kapayapaan, kundi pahinga ng mga tanong na hindi pa sinasagot. At sa isang lumang bahay sa probinsya, patuloy ang paghihintay. Hindi alam ni Marvin na may mga sandaling hindi na ibabalik. May mga pagkakataong hindi na nauulit. At may mga regalong naghihintay pa ring mabuksan. Kahit matagal nang lumipas ang panahon, isang umagang tila karaniwan. Nagsimula ang lahat. Maaga pa. Malamlam ang liwanag na pumapasok sa bintana. Ang lungsod ay nagigising na. Ngunit may kakaibang kabagalan sa hangin. Naghahanda si Marvin para sa trabaho, gaya ng nakasanayan. Tahimik ang kusina. Marahang kumukulo ang tubig. May ritmong paulit-ulit. Parang buhay na matagal nang nasanay sa pagtakbo. Pagkatapos, tumunog ang telepono. Hindi ito malakas, ngunit sapat upang putulin ang katahimikan. Sinagot niya. Walang inaasahang kakaiba. Sa kabilang linya, may tinig na pamilyar, ngunit mabigat. May mga sandaling hindi agad nauunawaan ng isipan, ngunit nauuna ng maramdaman ng puso. Huminto ang mundo sa pagitan ng mga salita. Wala na ang ama mo. Walang kasunod na ingay. Walang dramatikong pagbagsak. Tanging katahimikan. May mga balitang hindi sumisigaw, ngunit nananatili, mabigat, hindi matitinag. Hindi agad nagsalita si Marvin. Hindi rin siya umiyak. May pakiramdam lamang na parang may pinto sa loob niya ang dahan-dahang nagsara. At sa likod nito, may mga alaala na hindi na mabubuksan. Nagpasya siyang umuwi sa probinsya. Ang biyahe ay mahaba, tahimik, at puno ng pagitan. Sa bawat kilometro, may mga larawang bumabalik. Isang mesa, isang tingin,
isang regalong hindi tinanggap. Sa kanyang pagdating, sinalubong siya ng lumang bahay. Pareho pa rin ang pintuan, pareho pa rin ang bakod, pareho pa rin ang katahimikan. Ngunit may kulang, ang presensya na dating hindi niya pinansin. Ngayon, siya ang hinahanap. Pumasok siya sa loob. Ang hangin ay may amoy ng alaala, hindi mabigat, ngunit matagal nang hindi nagalaw. Sa sala, nakaupo siya sandali. Walang nagsasalita, walang gumagalaw. May mga lugar na nagtatago ng oras. At ang tahanang ito, isa na roon. Pinagmasdan niya ang paligid. May upuang madalas gamitin. May lamparang pamilyar ang liwanag. May mesa na parang naghihintay pa rin. Doon niya naramdaman ang bigat. Hindi ng pagkawala lamang, kundi ng mga salitang hindi nasabi, ng mga sandaling hindi binalikan. May mga paalam na hindi natin naririnig hanggang sa wala ng pagkakataon. Lumipas ang araw sa tahimik na pag-aayos. May mga dumating, may mga umalis, may mga pakikiramay na mahina, maingat. Ngunit sa bawat sandali, may isang pakiramdam na hindi umaalis. Parang may bagay na naghihintay. Sa gabing iyon, nanatili siya sa lumang bahay. Tahimik ang paligid. Mas tahimik kaysa sa naaalala niya. Naupo siya sa sala, sa parehong lugar kung saan minsang iniabot ang journal. May alaala na bumalik. Isang sandali na akala niya ay nalimutan na. Isang tingin ng ama. Isang regalong hindi niya binuksan. Huminga siya ng malalim. May mga sandaling dumarating ang pag-unawa. Ngunit huli na para sa paliwanag at sa katahimikan ng gabing iyon. May pakiramdam na parang may nais magsalita. Hindi sa pamamagitan ng tinig, kundi sa pamamagitan ng naiwan. At sa loob ng bahay na iyon, may isang bagay na naghihintay pa rin. Tahimik, matiyaga, at hindi nagbago. Umaga na, ngunit ang liwanag ay tila marahang dumadating. Hindi nagmamadali ang araw. Parang nirerespeto ang katahimikan ng tahanan. Naglakad si Marvin sa sala. May kakaibang pakiramdam. Hindi takot, hindi pangamba, kundi paghila ng alaala. Doon, sa mesa, naroon pa rin ito, ang journal. Hindi ito inilipat. Hindi ito nabago. Parang panahon lamang ang lumipas. Hindi ang lugar. Lumapit siya. Dahan-dahan. Parang may ritual na hindi niya alam kung paano sisimulan. Hinawakan niya ang takip. May lamig. May bigat. May katahimikan. May mga bagay na tila may sariling alaala. At ang bagay na ito ay puno ng hindi nasabi. Sandali siyang nag-atubili. May takot sa pag-unawa. May pangambang huli na ang lahat. Ngunit dahan-dahan, binuksan niya ito. Ang unang pahina. May sulat. Simple, malinaw, walang palamuti. Para sa iyo ang sasakyan. Huminto ang kanyang paghinga. Nagpatuloy ang mga salita. Ngunit ang mas mahalaga ay ang mga lugar na pupuntahan mo at ang mga aral na matututuhan mo mula sa pagitan ng mga pahina. May nahulog, isang susi,
Tahimik itong tumama sa mesa. Ngunit sa loob ni Marvin, parang may bumukas. Hindi siya agad gumalaw. Hindi agad nagsalita. May mga sandaling ang damdamin ay dumarating hindi bilang ingay, kundi bilang bigat. Pinulot niya ang susi. Pinagmasdan ito. Parang hinahanap ang mga tao na lumipas. Sa bawat pahina ng journal, blanko, walang utos, walang listahan, walang inaasahang direksyon. Tanging paanyaya, isulat, alalahanin, unawain. Doon niya naramdaman ang buong kahulugan. Hindi bagay ang ibinigay, kundi pagkakataon. Hindi makina, kundi paglalakbay. Hindi lamang regalo, kundi tiwala. Umupo siya. Hawak ang journal. Hawak ang susi. May mga luha na dumarating hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagkaunawa na ang Ama ay hindi kailanman nagkulang, na ang katahimikan ay hindi kawalan, kundi paghihintay. May mga pagmamahal na hindi ipinaliliwanag, ngunit nananatili, matatag, buo. Pinagmasdan niya ang mga blankong pahina, parang mga araw na hindi na isulat, mga sandaling hindi pinansin, mga tanong na hindi tinanong. At sa gitna ng katahimikan, may pasyang unti-unting nabuo. Hindi na niya mababago ang nakaraan, ngunit may mga pahina pa, may mga lugar pa, may mga aral pa. Marahan niyang isinara ang journal, ngunit hindi na tulad ng dati. Hindi ito pagtanggi, kundi pagtanggap. Sa labas, sumikat ang araw, banayad, tahimik, parang bagong simula. At sa lumang bahay, may isang pusong sa wakas ay nakinig. Sa mesa, ang susi at ang journal. Hindi na lamang mga bagay, kundi alaala, pagmamahal, at huling regalo na sa wakas nabuksan. Matapos ang umagang iyon, nanatili si Marvin sa lumang bahay. Hindi na siya nagmamadali. Hindi na siya naghahanap ng paliwanag. Parang sa unang pagkakataon, pinili niyang makinig sa katahimikan, sa mesa, katabi ng bintana, nakalapag ang journal. Hindi na ito tila banyaga sa kanyang mga kamay. Hindi na ito simbolo ng pagkadismaya, kundi paanyaya. Umupo siya, marahan. Binuksan ang unang blankong pahina. Sandali siyang nag-isip. Ano ang isusulat? Paano sisimulan ang mga salitang matagal nang naantala? May mga alaala na dumarating hindi bilang larawan, kundi bilang damdamin. Isang ama, nakaupo sa mesa. Isang tingin na hindi niya naunawaan noon. Isang regalong matagal niyang iniwasan. Huminga siya ng malalim. At sa unang pagkakataon, nagsulat siya. Hindi mahahabang pangungusap, hindi perpektong mga salita, kundi payak na pag-amin. Ngayon ko lamang naunawaan. Napatigil siya. May mga katotohanang hindi agad na isusulat. Kailangan muna nilang maramdaman. Lumipas ang mga araw. At nanatili si Marvin sa bahay. Inayos niya ang mga lumang gamit. Pinunasan ang mga alaalang hindi na alagaan. At sa bawat gabi, bumabalik siya sa journal. Unti-unti, napupuno ang mga pahina. Isinulat niya ang kanyang pagbabalik.
Ang katahimikan ng bahay, ang tunog ng hangin sa bintana, ang bigat ng mga salitang hindi na ibalik. Isang hapon, natagpuan niya ang susi sa bulsa. Tahimik itong nakahimlay sa kanyang palad. Lumabas siya ng bahay at sa likod ng garahe, natagpuan niya ang sasakyan. Hindi ito bago, ngunit maingat na inalagaan. Parang matagal nang naghihintay. Hinawakan niya ang pinto. May kakaibang pakiramdam. Hindi tuwa, hindi lungkot, kundi pasasalamat. Sa unang pag-ikot ng makina, may tunog na banayad. Mahinahon, parang paghinga na matagal nang pinigil. Hindi siya nagmadali sa pagmamaneho. Dumaan siya sa mga daang pamilyar, sa mga punong minsang tinanim ng ama, sa mga lugar na dati hindi niya pinapansin. Sa bawat paghinto, may bagong pahina. Isinusulat niya ang mga lugar na kanyang pinuntahan. Ngunit higit sa lahat, ang mga aral na kanyang natutuhan. Na ang pagmamahal ay hindi laging maingay. Na ang pagbibigay ay hindi laging nauunawaan. Na ang katahimikan ay maaaring anyo ng pag-aaruga. Lumipas ang panahon. Bumalik siya sa lungsod. Ngunit hindi na tulad ng dati. May dala siyang journal. May dala siyang alaala. May dala siyang pag-unawa. Sa kanyang tahanan, may isang gabing tahimik. Nakaupo siya sa tabi ng kanyang anak. Pinagmamasdan ng payapang paghinga nito. May alaala na muling bumalik. Isang ama. Nakaupo rin tahimik, nagmamasid. Marahan niyang hinaplos ang buhok ng bata. Hindi siya nagsalita. May mga damdaming hindi kailangang ipaliwanag. Kailangang maramdaman lamang. Sa mesa, nakalapag ang journal. Binuksan niya ang huling pahina at isinulat. Ang pinakamahalagang regalo ay ang pag-ibig na naghihintay. Kahit hindi natin ito buksan, isinaran niya ang journal. Ngunit hindi bilang wakas, kundi bilang simula ng pagpapatuloy. Dahil may mga pahinang hindi kailanman nauubos, may mga aral na patuloy na lumalalim, at may mga pagmamahal na nananatili, kahit tahimik. Sa labas, marahang umiihip ang hangin. Ang gabi ay payapa. Ang mundo ay tila huminto sandali. At sa puso ni Marvin, may katahimikan na hindi na mabigat, kundi kapayapaan. Ang huling regalo ay hindi ang sasakyan, hindi ang journal, kundi ang pag-unawang dumating kahit huli na. At sa pagitan ng mga pahina, sa pagitan ng mga alaala, sa pagitan ng ama at anak, nanatili ang pagmamahal, tahimik, buong buo, at walang hanggang wakas, ngunit hindi pagtatapos. Kung ang kwentong ito ay umabot sa iyong puso, hayaan mong pumikit sandali. Huminga ng marahan, pakawalan ang pagod ng maghapon, at alalahanin. May mga regalong dumarating sa ating buhay, hindi upang buksan agad, kundi upang maunawaan sa tamang panahon. Kung nais mong magpatuloy sa mga kwentong nagpapakalma sa isipan, manatili lamang sa katahimikan na ito. Hayaan ang bawat salita. Maging pahinga. Hayaan ang bawat pagitan. Maging paghinga. At kung handa ka ng matulog, isama mo ang aral na ito sa iyong panaginip, na ang pagmamahal
kahit hindi marinig, ay nananatiling totoo. Magandang gabi, mahimbing na pahinga, hanggang sa susunod na kwentong marahang magpapatahimik sa iyong mundo.